Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Sa Game 7 ng Houston Rockets at ng Golden State Warriors ay walang nagisagot ang Rockets sa 1-3-1 zone defensive adjustment ni Steve Kerr at ng Warriors. Dahil ang sagot nga dito ay 3-point shooting o kaya naman isolation mula sa weak side. Ganun pa man, wala ngang ISO player ang Rockets. Si Jalen Green nga sana ay kaso nga lang ay dinadaga pa ito sa playoffs at panaybigay lang sila kay Sengun sa pinta. Isang bagay na hindi madalas mangyari, subalit tama nga si Charles Barkley nang sabihin niya na nakakagawa lamang ng puntos ng Rockets mula sa fast break, sa pinta o sa offensive rebounds. Wala nga silang shooting at clear number 1 option kapag broken play na at kailangan nila ng puntos. Ngayong off-season ay available sa trade market si Kevin Durant at rumored naman na available din si Giannis Antetokounmpo matapos ang 3 sunod na first round exit. Kailangan lang nga nila mamili dito at ang Rockets nga ay may enough assets para makumpleto ang trade na ito kung sakali. Base sa pinakita ngayong playoffs ay most likely magiging untouchable si Sengun at Amen Thompson. The rest, ang number 2 pick Jalen Green, ang dalawang number 3 pick Jabari Smith Jr. at Reed Sheppard, maybe even Tari Eason. Posibleng masama nga dito mga kaibigan sa trade package para kay Giannis o kaya naman kay KD. Mukhang napakadami nga nito, subalit desperado ang Rockets para sa number 1 option sa close games lalo na sa playoffs. Hindi nga sa kanila problema ang regular season, subalit ibang usapan nga ang playoff game mga kaibigan. Ang team na ito ng Rockets ay one superstar away na lang para makapag-take off at gumawa ng malalim na playoff run sa Western Conference. At hindi nila pwedeng ipanatili ang lahat ng young players nila dahil eventually matatapos din ang mga rookie contract ito at aangat nga ang kanilang mga sahod. Sa palagay nyo ba ay dapat na pumukol ang Houston Rockets sa isang trade upang mapunda sa kanilang koponan ang mga former MVP Kevin Durant o kaya naman Giannis Antetokounmpo? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Cleveland Cavaliers. Natanggap nga nila ang kanilang unang talo sa playoffs kontra sa Indiana Pacers sa kanilang Game 1 matchup sa second round. So ano nga ba nangyari? Pwedeng gawing dahilan ng absence ng All-Star guard Darius Garland mula sa game na ito. Ganun pa man, ang isa sa mga pinakadahilan kung bakit natalo ang Cavs sa game na ito ay ang pace ng Pacers. Napakabilis nga nito mga kaibigan at hindi makaset ang depensa ng Cavs. At sa fast-paced game nga ay hindi makasabay ang Twin Towers ng Cavs, Evan Mobley at Jarrett Allen. Madalas 5-on-4 o 5-on-3 ang bakbakan dahil naiiwan nga si Jarrett Allen o Evan Mobley. Bukod dyan, ang 3-point shooting ng Pacers ay on full display sa Game 1. 19 of 36 sa 3 points ang Indiana Pacers kumpara sa 9 of 38 ng Cavs. Kahit na mas madaming ang tinira ng Cavs ay plus 10 pa din ng Pacers and that is 30 points mga kaibigan. Yan nga naging difference maker sa game na ito. Sa palagay nyo ba ay babawi ang number 1 seed Cleveland Cavaliers sa susunod na game na gaganapin pa din sa kanilang home court?